Ngayong unang araw ng year 2019, economic performance po ng Pilipinas ang ating pag-uusapan. Kung babalikan po natin, nung unang bahagi ng 2018 ay naging maganda po ang performance ng economy ng Pilipinas. At inaasahan po na ito po ay lalago ngayong 2019. Kaya po para pag-usapan yan, makakapanin po natin live sa ating studio ang isang financial expert. Let's all welcome Mr. Armand Benco. Hi sir, good morning. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Okay sir, so economic performance po ng Pilipinas ang unang anggulo na pag-uusapan natin. Sir, in your own insights po, kamusta po yung naging performance ng Pilipinas economically noong 2018? Good. Kung report card siguro ang titingnan in my own limited assessment, hindi ako ganung ka araw-araw nakatutok sa mga economic indicators, no? Passing siya. Kung ang passing ay 75%, siguro pwede pang gawing mga 80, 82, 83. Okay. Yung 85 kasi very good na eh. Okay. Diba? 90, 95, excellent. Pag 100 outstanding, Yes. siguro tayo nasa mga 82% kung ako ay magbibigay ng grado sa naging takbo ng ekonomiya ng 2018. Okay. Sir, generally, ano ba yung mga aspects or iba't ibang industries or fields na usually nagiging indicators natin para lumago itong ekonomiya natin? Meron mga basic na tinitingnan na economic indicators, tawag nila. Nandiyan yung naging popular noong 2018, inflation rate, taas ng presyo ng bilihin. Nandiyan yung paglago ng capital market, yung popular na Philippine Stock Exchange or Philippine Stock Market. Nandiyan yung unemployment or employment rate. Nandiyan yung alphabet soup na GDP, GNP, and etc. Nandiyan yung per capita, yung bawat isang Pilipino, magkano daw ang kanyang kita o kahati sa laki ng ekonomiya. Yes. Nandiyan yung total halaga ng ekonomiya. Almost 1 trillion US dollars Okay. ang ekonomiya ng Pilipinas. So, pataas ba siya? Palaki ba siya? Palawak ba siya? It is palawak. Hindi naman siya paliit ng paliit na pagtapos ng 3 taon, 500 million US dollars na lang. Mukhang pataas pa siya ng pataas Okay. at palawak pa ng palawak. Sir, this 2019, ano sa tingin niyo yung magiging trajectory ng ekonomiya natin? Of course, no one can tell the future. Kaya life is full of adjustments. Ang pamahalaan every now and then, iba't ibang ahensya mula DTI nagbabantay ng presyo, Bangko Sentral nagbabantay ng interest rates, Yes. and etc. Yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, naghahanap o tinitingnan nila kung saan tayo regular or biglaan kailangan mag-adjust. Tatlong economic indicators para sa akin na ituro ni Professor Shell Habito. PITIC tawag niya. PITIC is an acronym, presyo, trabaho, kita. Okay. Tingnan daw yung kondisyon ng presyo ng mga bilihin, Yes. inflation, trabaho, employment rate, at yung kita, kinikita ng isang household o isang pamilya. Last year, almost 20,000 pesos. Almost a little over 20,000 pesos ang kailangan ang kinikita ng isang pamilya. So dapat mga target ng pamilya mapaitaas ito kasi kung isang lang ang nagtatrabaho, minimum wage nasa 12,000 to 15,000. Kailangan dalawa. Yun yung ideal, sir, no? Ang 20,000. ideal nasa 22 to 25,000 per month ang Okay. isang household. Ang Of isang how many children yun? ang isang household ay 5 ang miyembro. Okay. So mga 3 anak, hindi to nag-aaral sa exclusive school, Okay. hindi to yung malaki ang bahay. Yes. So yung payak na pamumuhay ng isang Filipino household, Yes. 5 members, 25,000 a month Alright. ang dapat niyang kita. Sir, hugutin ko dun since ngayon nakapokus na tayo dun sa mga tao mismo, and yun naman talaga dapat yung pinaka-focus natin. Kanina pinag-uusapan natin GNPs or GDP, pero yung pag-trickle down nitong digits na to, paano po sa dapat mas maranasan ng mga kababayan natin? Ano yung dapat hakbang na gawin ng pamahalaan?
para sa pamahalaan, tuloy-tuloy lang dapat yung what they have laid down for. Ito my personal view. I'm not part of the government. Ano? Matapos ng maayos at malinis yung mga build. Yes. Palakasin muli ang agrikultura, i-boost ang manufacturing, yung meron tayong produkto. Ang bawat bansa kasi, para siyang kumpanya. Dapat meron kang produkto o serbisyo na naaalok sa mga customer na binibili sa'yo. Ganon din ang mga bansa. Ang iba't ibang kumpanya, iba't ibang bansa, naglalaban-laban dito sa global economy, Yes. global market. Dapat meron ang bansa, Pilipinas, may maalok sa mundo. Kaya importante din yung industriya ng export. Yung Yes. meron kang naibebenta Sa labas. Or sa aking pananaw, dahil mahilig tayong mamasyal o Yes. pag na-feature natin ang isang tourism aspect, pag maraming dumadayo sa iyong bansa, dahil maayos ang peace and order, may Aangat pera din yun. na pumapasok Yes. galing sa labas. Okay. Kasi kung nasa isang barangay lang, nag-iisip ka ng pagkakakitaan o negosyo, ang bebentahan mo yung nandoon lang din sa paligid ng iyong barangay, Tama. maliit lang yung pera, nasa inyo lang. May biglang dumating na turista, halimbawa sa isla ng Boracay, ang average estimate doon bawat turista na Pera pupunta sa agad yun. isla, may gagastusin at Yes. iiwan na Alright. 20 mil, Okay. 30 mil. Okay. Sir, on the last note, no, kasi marami tayong viewers ngayon na mga OFWs all over the world. And for the last quarter of 2018, billions of US dollars ang remittances nila. So right now, if ever they're watching right now, anong industries yung pwede nilang pag-investan this 2019? Kung kayo ay magtatagal pa at karamihan ng tenure ng isang OFW mahigit isang dekada sa labas ng bansa, mas maganda siguro, personal suggestion, ilagay nyo po sa mga fixed income. Ano po yung fixed income? Yung merong pangako o parang inuutang sa inyo ang pera. Para sa akin, ang isang pinakamagandang paglagyan ng pera na magiging komportable ka, yung sa Pag-ibig Fund, meron silang inaalok na MPF ang acronym, Pag-ibig Fund 2 na produkto. Hindi kayo umuutang sa Pag-ibig Fund, kayo ang nagpapautang. Okay. Nung 2017, ilalabas pa nila yung 2018 na statistic nila. 8% per year ang binigay na kita nung Pag-ibig Fund That's 2. high. I'm sorry? That's high. Mataas po yan. Mataas. Ang time deposit ay 1 to 2%. Okay. So 8% na inaalok o naibigay ng pamahalaan, Pag-ibig Fund, times 4 Wow. noong makukuha mo sa time deposit. Alright. Okay. So, yon magandang paglagyan. At kung kaya ng dibdib nyo, pumasok kayo sa mutual fund. Mutual funds. Mutual fund, sa nakaraang 10 taon, Yes. lumago ng mahigit times 4. Okay. Nakaraang 15 taon times 11. So better sa mas stable na rin talaga. Yes. Okay. Oo. Sir, thank you so much for your Maraming time. salamat. Tiyak na marami natutunan yung mga viewers natin. Muli po, nakapanayam natin live sa ating studio, isang financial expert, Mr. Armand Benco. Thank you so much. Happy New Year. Happy New Year. Ngayon